Magandang araw po sa inyo mga kapasta. Bitina po ang pangalan ko. Nasa tabi ko ang mama ko habang tinatype ko itong kwento. Avid listener po kasi siya ng lahat ng channel nyo. Hindi ko makakalimutan itong naging experience ko noong bata pa ako. 8 years old ako at saka 3 years old naman ang bunso namin. Sinama kami ni mama sa public market. Ang totoo, hindi talaga kami isasama kasi masyadong hassle kapag isasama kaming dalawa. Tricycle kasi ang sasakyan namin, tapos si mama lang din ang driver. Mahirap daw mamili sa palengke kapag may bitbit na bata, tapos dalawa pa. Natatandaan ko na sinulsulan ko pa yung kapatid ko na umiyak siya para isama kami. Nakinig naman sa akin yung kapatid ko. Umihit nga siya ng iyak, yung sobrang lakas. Tapos sinundan ko na rin. Walang nagawa si mama, kundi isama kaming dalawa. Basta wag lang daw kaming malikot. Babantayan ko rin daw maigi ang kapatid ko. Nandun na kami sa palengke, doon sa bandang may mga prutas. Doon ko unang napansin ang isang lalaki na nasa gilid namin. Imbis kasi sa prutas siya nakatingin, sa amin siya ng kapatid ko nakatingin. Nakalimutan ko kung anong kulay ng suot niya. Pero ang pagkakatanda ko, may bigote siya at nakasombrero. Nang matapos si mama bumili ng prutas, pumunta naman kami sa grocery store. Doon kami pinaka-excited kasi bibilhan kami ng ice cream. Napansin ko ulit na parang nakasunod na naman yung lalaki. Tapos wala naman siyang prutas na dala. Ang akala ko'y nagkataon lang. Nung nasa grocery store na kami, binilhan mo na kami ng ice cream para dun lang daw kami sa sulok at hindi iistorbohin si mama. Habang kumakain kami ng ice cream, ay nakita ko na naman yung lalaki na nakatingin sa aming dalawa na kumakain ng ice cream. Ang naisip ko noon, baka naiinggit siya sa kinakain naming ice cream. Pagkatapos sa grocery, dumaan kami saglit doon sa bilihan ng mga lipstick. Nawala na yung lalaki at hindi ko na nakita. Pero nang bumalik kami doon sa pinagparkan namin ng tricycle namin, nakita ko na nandun din nakapark yung lalaki sa tabi lang namin. Pero van yung sasakyan nila. Si mama naman ay napansin niya na kulang yung sukling ibinigay ng babae sa grocery. Kaya ang sabi niya sa amin, saglit lang daw at dadaanan niya yung grocery. Bantayan ko raw ang kapatid ko, pati na yung mga pinamili. Habang naghihintay ako sa loob ng tricycle, ay nakatingin lang ako sa lalaki. Mariin kasi siyang nakatitig sa akin, tapos bigla pa siyang ngumiti. Ang creepy nga kapag naaalala ko. Tapos may babae na pumasok sa sasakyan. May karga-karga itong tulog na bata. Kaedad lang din ng kapatid ko. Itinuro ako ng lalaki at hindi ko makakalimutan yung pinag-usapan nila. Isama na din natin yun, sabay turo sa akin. Ang tagal mo namang kumilos, ako na nga. Sabi pa ng babae na parang naiirita. Nakatingin silang dalawa sa akin. Tinitigan ulit ako ng babae, sabay sabi, "Wag na, mukhang malnourished naman." Tapos nung nakita nila si mama na pabalik na, dali-dali silang umalis. Habang umaandar yung sasakyan namin, ay unti-unti kong naisip na mukhang munti ka na kami ng kapatid ko. Munti ka na kaming madukot. Dahil bata pa ako noon, ay hindi ko alam kung may mga balita ba tungkol sa nawawalang bata sa lugar namin. Kasi inaalala ko yung bata na karga ng babae. Kung iisipin po natin, base sa usapan nila, mukhang kinidnap nila yung bata. Nakakakilabot po itong experience na ibabahagi ko. Kapag naikukwento ko po ito sa iba, halos hindi sila makapaniwala sa pinagdaanan ko. Ines po ang pangalan ko. 21 years old ako nang lumuwas ng Maynila. Taga Isabela po kasi ako. Natanggap po kasi ako sa isang company.
Kaya nag-take risk ako doon na doon ako magtrabaho. Kasi maganda naman ang offer nila. Mga 4 na buwan na ako sa trabaho. Tinext ako ng kaibigan ko na kumain daw kami. Habang naglalakad ako para kitain yung kaibigan ko, ayun na pala yung time na nakidnap ako. Pero ewan ko kung maniniwala kayo. Wala po akong natatandaan na nakidnap ako. Noong mga panahon na yun, parang buradong memorya ko. Basta ang natatandaan ko lang, nagising ako sa loob ng kwarto ko. Nagtataka nga ako kung bakit nasa loob ako ng apartment ko at yung kaibigan na kikitain ko sana. Ang sabi niya naman sa akin, nagkita daw kami pero bigla daw akong nahimatay. Dinala daw ako sa ospital at nalaman na may appendicitis ako kaya may tahi daw ako sa tagiliran ko. Siya rin daw ang nag-uwi sa akin sa apartment. Pero isa dun sa kinikwento niya ay wala po talaga akong matandaan. Hindi naman ako naghinala sa kaibigan ko. Sobrang nagpapasalamat nga po ako dahil siyang nag-alaga sa akin. After 3 years, nakaramdam ako ng pananakit sa kanang bahagi ng tiyan ko. Sobrang sakit po talaga. Halos hindi ako makagalaw. Pag umuubo ako o kaya naman pagpipiliting kong humiga, lalong sumasakit. Nang hindi ko na talaga makayanan ng sakit dahil pakiramdam ko ay mamamatay na talaga ako, nagpasundo po ako sa boyfriend ko. Ang sabi ko, hindi ko na kaya, kaya dalhin niya na ako sa ospital. Pagkadala po sa akin sa ospital, hinala po ng mga doktor ay may appendicitis daw ako. Nagulat ako kasi di ba nga nagka-appendicitis na ako 3 years ago. Parang tanga tuloy ako na napatanong sa doktor kung tumutubo ba uli yung appendix pagkatapos alisin. Umiling naman ang doktor. Parang sasabog ang utak ko sa kaiisip kung bakit nagsinungaling sa akin yung kaibigan ko. Nang tingnan na po nila yung tiyan ko, confirm nga po, appendicitis. At ang pinaka nagpagulo pa po sa utak ko, nang tanungin ako ng doktor kung nag-donate daw ba ako ng kidney o kaya ay ibinenta ko. Sobrang nanlaki talaga ang mga mata ko nang malaman ko na isa na lang ang kidney ko. After ng surgery ko, doon po bumalik sa akin ang lahat ng alaala nung araw na nakidnap ako. Para itong rumaragasang tubig na hindi ko kayang i-take lahat ng mga impormasyon na pumapasok sa utak ko. Tinatanong ako ng boyfriend ko kung anong masakit. Kung masakit pa daw ba ang tagiliran ko. Kasi bigla na lang talaga akong umiyak. Naaalala ko na naglalakad ako para kitain yung kaibigan ko. Nang biglang may humilas sa akin at ipinasok ako sa sasakyan. Narinig ko yung usapan nila kung magkano ang hatian nila sa kukunin nilang kidney ko. Takot na takot ako ng mga oras na yon. Nagdasal ako na sana'y mabuhay pa ako. Hindi ko alam kung paano nila nagawa na burahin yung parting yun sa alaala ko. Natatandaan ko na ang mga nangyari, pero blurred pa rin ang itsura ng mga taong involved. Pero isa sa pinakasigurado ko, may kinalaman ang dati kong kaibigan na bigla na lang umalis pagkatapos akong magkasakit noon. Wala na din akong naging balita sa kanya. Hanggang ngayon po, sinusubukan ko pa rin tanggapin na mabubuhay na lang ako na isa na lang ang kidney ko. Swerte po ba ako dahil nakaligtas ako? Hindi ko po alam. Isa ako sa bridesmaid ng pinsan ko na nakatakda na sanang ikasal sa boyfriend niya na 5 taon na niyang karelasyon. Ito na siguro yung pinaka nakakalokang pangyayari sa pamilya namin. Sa kabilang banda, hindi ko rin mahanapan ang paliwanag kung bakit ito nangyari. Nakahanda na ang lahat, nakatay na yung baboy at ililitsyo na. Nakauwi ng lahat ng mga relatives namin para maka-attend ng kasal ni Natalia. Kilalang kilala din namin ang boyfriend niya at panatag ang loob namin
na mapupunta ang pinsan ko sa responsableng lalaki. Maayos ng lahat, yun nga lang ay nagkaroon ng malaking aberya. Araw ng kasal ni Natalia, nininervyos na ang buong pamilya dahil hindi nakarating ng simbahan si Natalia. May sarili kasi itong kotse na sasakyan na siyang maghahatid sa simbahan. Pero ang sasakyan na yun ay hindi nakarating pa ng simbahan. Hindi nila makontak yung driver na binayaran. Hindi rin matawagan ng pinsan ko kasi hindi naman siya nagdala ng cellphone. Alalang-alala na kami. Na-cancel na din yung kasal at humingi na kami ng pasensya sa mga bisita. Pero para hindi mapanis yung pagkain, kahit nanghihinayang, ay ipinakain na lang namin sa mga bisita. Nag-post na rin kami sa social media. Nagtanong-tanong kung nakita ba nila si Natalia. Pero wala talaga kaming balita. Pagkatapos ng 3 araw, umuwi si Natalia kasama ang ibang lalaki. Namumukhaan ko yung lalaking yun kasi siya yung naikwento ni Natalia na obses sa kanya at palagi siyang ini-stalk. Nagulat kami nang sabihin niyang kasal na siya sa lalaking kasama niya. Walang buhay ang mga mata niya at hindi ko makitaan ng emosyon. Gulat na gulat talaga kami dahil ang alam ko, mahal na mahal niya ang boyfriend niya at excited pa nga siya sa kasal. Pero sa loob lang ng 3 araw ay nagbagong isip niya. May kakaiba din sa mga ikinikilos niya. Parang robot siya na sumusunod sa lalaki. Sa palagay ko talaga ay napikot ang pinsan ko o kaya naman nagayuma. Lagi niya kasing naikukwento noon kung gaano niya kaayaw sa stalker niya. Pero ngayon ay parang tutang sunod-sunuran na lamang siya. Nang kausapin ko siya nang siya lang mag-isa. "Paano si Ruel? Hindi mo na siya mahal?" Nagtataka siyang tumingin sa akin. "Sinong Ruel?" Laking pagtataka ko nang hindi niya matandaan ang pangalan ng boyfriend niya na siyang pakakasalan niya sana. Ipinakita ko pa yung mga larawan nila sa gallery niya. Mas lalo akong nabigla nang sabihin niya na yun daw yung stalker niya dati. Sabay turo sa larawan ni Ruel, yung boyfriend niya. Natakot ako nang sabihin niya yun. Parang may nangyayaring kakaiba sa kanya. Hindi nagtagal ang usapan namin kasi nakita kami ng lalaking sinasabi niyang pinakasalan niya. Wala nang nagawa ang pamilya ko kung hindi tanggapin yung lalaki kasi nga kasal na ang dalawa. Awang-awa ako sa boyfriend ng pinsan ko na nag-walk out sa bahay namin nang makita sila ng pinsan ko. Tapos hindi siya pinapansin. Nasa lugar ng lalaki yung pinsan ko ngayon kaya hindi ko alam kung anong nangyayari sa pagsasama nila. Nung una kong mapakinggan ang kwentong ito sa kaibigan ko, ay halos hindi ako makapaniwala. Ako po si Meray, pero hayaan niyo po akong itago ang tunay na pangalan ng mga sangkot sa ibabahagi kong karanasan. Meron po akong kaibigan na nasa Canada na ngayon. Sa tuwing babalik siya ng Pinas, ay palagi kaming nagkikita at nag-uusap. Ang huling uwi niya ay nitong nakaraang Pasko lang po. Pagkatapos ng Pasko ay nag-usap kami at nagkita at doon niya na ikwento sa akin ang patungkol doon sa kakilala niya sa Canada. Matagal na daw yun na nangyari. Pero recently lang na ikwento sa kanya. May pamangkin daw ang kakilala niya na itago na lang natin sa pangalang Beatrice. Teenager pa lang ito. 16 years old pa lang. Ilang araw daw itong nawala pero hinala ng mga parents ni Beatrice ay naglayas lang ito kasi daw napagalitan. Sanay naman daw kasi ang parents ni Beatrice na naglalayas ito kapag napapagalitan. Pero nung umabot na daw ng 1 linggo ay doon na sila nag-report sa pulis. Huling nakita daw ito noong sumakay ito sa isang sasakyan. Nagtanong-tanong sila sa mga kaibigan ng dalaga pero wala talagang nakakaalam kung nasan ito.
mukhang nakidnap daw ang dalaga. Hanggang sa isang araw, natagpuan daw si Beatrice na palakad-lakad paikot sa isang park. Parang wala daw ito sa sarili. Ang pulis pa raw mismo ang nagatid sa dalaga doon sa home address. Masayang-masaya daw ang mga parents ng dalaga dahil sa wakas, nakita na ito. Masaya naman daw sila, pero unti-unti nilang napansin na hindi na ito ang dating si Beatrice. Oo, at kamukhang kamuka. Walang duda na itsura ni Beatrice. Pero ang kakaiba daw ay hindi raw alam ng dalaga yung school nito, yung daan papunta sa dating kwarto, pati yung tawag sa parents niya. Dati daw kasi, tinatawag niya itong mommy at daddy. Ngayon daw ay tinatawag na lang daw sa pangalan. Pati daw yung alagang aso ni Beatrice ay tinatahulan siya na parang hindi ito nakikilala. Naging mas bugnutin daw ang dalaga at palaging galit, lalo na kapag tinatawag ito sa pangalang Beatrice. Nag-alala ang mami ng dalaga kasi baka nabagok daw ang ulo kaya nagkaroon ng problema. Kaya naman, pina-MRI nila ang utak ni Beatrice. Ito yung instrument ng pang-scan ng utak ng tao. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ng doktor na yung edad ng utak ng anak nila ay masyado ng matanda. 60 years old na raw ang utak ni Beatrice. Kwento pa sa akin ng kaibigan ko. Ang hula niya raw ay noong nakidnap ang dalaga, baka pinalitan ang utak nito. Hindi raw siya sigurado kung paano ito nangyari. Pero marami daw kasing kakaibang nangyayari doon sa bansa na yun na mahirap ipaliwanag. Grade 4 ako nang mangyari ang experience na ito. Mahirap po para sa akin na i-open ang experience nito sa mahabang panahon. Kahit sa mga magulang ko, hindi ko po ito nabanggit. Patago na lang po ang identity ko sa pangalang Rose. Meron akong naging favorite teacher noong elementary ako. Mabait kasi siya at palaging nagbibigay ng award kapag nakakakuha po ng mataas na score kapag may mga quiz. Isang hapon, mga 5:30 na noon, wala pa rin po ang sundo ko kasi 4:00 ang labasan namin. Biglang huminto yung sasakyan ng teacher ko. Bumukas yung bintana pero wala po doon ang teacher ko, kundi yung asawa ng teacher ko. Close ko rin po siya kasi palagi siyang nakikipag-high five sa amin. Tinanong niya ako kung wala pa raw ba yung sundo ko. Siya na raw ang maghahatid. Tinanong ko kung kasabay namin si teacher pero may pinuntahan lang daw ito. Pero dadaanan daw namin kaya sumakay na ako. Habang nagmamaneho siya, nagkwento siya na ako raw yung paboritong estudyante ng teacher ko. Tapos inabutan niya ako ng gatas sa maliit na tumbler. Ininom ko naman pero ilang minuto pagkatapos kong maubos yung gatas, nakaramdam ako ng pananakit ng ulo. Wala na akong maalala pagkatapos. Nagising na lang ako na nakakulong na ako sa kulungan ng aso at doon na nangyari ang pinakamasama kong alaala. Trinataw ako na parang aso ng asawa ng teacher ko. Pinapakain niya ako sa plato ng aso, pinapatahol niya rin ako. Wala naman akong magawa dahil papatayin niya raw si teacher kapag hindi ko sinunod ang gusto niyang ipagawa. Nasa basement ako itinago kaya hindi alam ni teacher na nandun ako sa bahay nila. Sa loob ng 2 araw ay nanginginig ako sa takot. Pakakawalan niya ako saglit sa kulungan pero gusto niya ay habulin ko yung bola na ibabato niya at ibibigay ko sa kanya na parang aso. Parang nagkaroon ako ng identity crisis kasi sa buong 2 araw hindi ako pwedeng magsalita. Basta tataho lang ako. Tinitrain niya ako na maging masunuri na aso. Sa 3 araw, aksidenteng nakita ko ni teacher sa basement. Naiyak siya nang makita ang kalagayan ko.
Sorry siya ng sorry sa akin. Nang tanungin niya ako kung ayos lang ba ako, lalo siyang umiyak dahil tumahol lang ako bilang sagot. Agad niya akong pinakawalan at inihatid sa bahay namin. Nangako siya sa akin na hindi na raw yun mauulit. Basta ipangako ko raw na hindi ko isusumbong yung asawa niya. Umiyak ang mga magulang ko nang makita ko. Ang dami nilang tanong. Ang sabi naman ni teacher, nakita lang daw ako sa bukid. Kahit anong tanong sa akin ng magulang ko ay hindi ako sumasagot. Sa sobrang trauma ko, hindi ko na malaya na kapag tatawagin ako ng magulang ko ay gumagapang ako na parang aso. Pinatherapy ako nila mama para maitama ang behavior ko. After ng ilang months ay doon ko pa lamang naunawaan ang nangyari. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ako nagsasalita o nagsusumbong sa mga magulang ko. Ito pa lang po yung first time na naikwento ko ito.